Boys Abyss ay isang manga na may nakakatindig balahibong kakayahang sisirin ang kailaliman ng kondisyon ng tao. Ito ay sumusuri sa mga pinakamadidilim na sulok ng buhay. Ang Boys Abyss ay isang mapang-akit ngunit nakakatakot na manga na akda ni Ryo Minenami na humuhulma sa mga mambabasa sa pamamagitan ng kakaibang kwento, hindi konbensyonal na mga tauhan, at sining na sumusubok sa mga hangganan ng pagpapakita ng emosyon at pagsasalaysay. Simula pa lamang sa unang panel ng Boys Abyss, ang mga mambabasa ay hinuhook sa pamamagitan ng mahusay na sining na magaling na nagpipinta ng atmosfera. Ang galing nito pagdating sa art style ay nagpapaalaala sa akin ang mga gawang sining ni Shuzo Oshimi at ang mga pagkakahalintulad nito sa mga disenyo ng karakter mula sa post-time skip ni Kasuga mula sa serye na Ako no Hana ay kapansin-pansin. Ang kwento ay sumusunod kay Reiji, isang waring pangkaraniwang estudyanteng nasa high school na naninirahan sa isang liblib na bayan kung saan ating matutunghayan ang kanyang nakakaubos pag-asang mga personal na delubyo. Ang pagpapakita ng manga sa kanyang mga relasyon, lalo na sa misteryosong babae na isang idol, ang magbubuo ng pangunahing tema ng kwento. Ang pagpili sa naratibong ito ay mas lalong nagbibigay pansin sa mga paghahambing sa iba pang akda tulad ng Ako no Hana na nag-iiwan sa akin bilang mambabasa ng pakiramdam ng deja vu habang kanilang hinaharap ang pamilyar na mga bahagi ng kwento at dinamika ng karakter. Isa sa mga kahangahangang lakas ng Boys Abyss ay ang kakayahan nitong magpakilala ng mga bagong karakter dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang motibo at nagbibigay ng karagdagang conflict, habang ang kanilang mga introduction naman sa kwento ay kadalasang nagdadala ng panibagong twist at revelasyon. Napakahusay ng manga sa pagdali ng kanilang mga kwento, na sa una ay maaaring magmukhang walang koneksyon sa isa't isa, ngunit matagumpay itong lumilikha ng komplikadong tapis area, at habang tumatagal ay bumubuo sa isang thrilling na kwento. Bagamat maaaring magmistulang labis sa una ang mga depiksyon ng mga karumal-dumal na trahedya, nagmimistula tuloy na para bang gusto lamang ng autor na pagdusahin ang kanyang mga karakter. Sa paraang ito, unti-unting naipapakita ang mga detalye at ang kanilang mga koneksyon sa isa't isa, at sa huli nag-aambag sa bawat kwento na gustong ibahagi ng manga na ito. Gayunpaman, ang pagtatalakay ng manga sa mental health at mga emosyonal na pagsubok ay nagbibigay sa akin ng dalawang magkaibang opinyon mula sa aking perspektibo. May ilan kasing mga eksena at linya na kung saan ang paglalarawan ng depresyon ay kulang sa kalaliman at empatihiya. At sa aking opinyon, hindi nito nailalarawan ng maayos ang gradual na pagbabago sa emosyon ng mga karakter, at kung minsan ay tila humantong na lamang ang mga karakter sa ganitong emotional state nang walang tamang build-up, at ito ay nagresulta sa mga pagkakataon kung saan ang mga dapat na emosyonal na sandali ay tila biglaan at walang tamang linear na development. Ang kakulangan na ito ay lalong higit na naging kapansin-pansin sa paglalakbay ni Reiji, kung saan ang mga pagbabago sa kanyang emosyonal na kalagayan ay tila nangyari lamang para may kwento at hindi ka panipaniwala. Ang mga ganitong sandali ay nag-iwan sa akin na hindi maintindihan ang kanyang mga reaksyon at motibasyon matapos ang kanyang mga karanasan. Bukod dito, ang Boys Abyss ay isa na rin din sa paminsang paggamit ng malalalim na tema bilang isang uri ng pag-stand out, at yun lamang. Nagmimistula tuloy na ang kwento ay sulat ng isang edgy na high schooler na minsan tuloy ay nakakatawa imbes na depressing. Nagiging sanhi ito ng mga pagkakataong naguguluhan ako habang inaayos sa aking isip ang mga magkakaugnay na kwento. Ngunit, sa kabila ng mga pagkukulang nito, lalo pang nagiging malinaw ang kasalimuotan ng manga sa malapitang pagsusuri, nag-iiwan ng sapat na implikasyon ng manga para sa mga mambabasa na maunawaan ang unti-unting mga koneksyon na bumubuo sa kwento. Ang sining din ng manga ay hindi maipagkakailang isa sa mga pangunahing tampok nito, na epektibong nagpapalalim sa emosyonal na suntok ng bawat panel.
Ang kakayahan ng mangaka na ipadama ang mga damdamin ng kawalan at kalungkutan sa pamamagitan ng mga visuals ay tunay na nagpapataas sa kabuuang karanasan at nagpapalalim sa koneksyon na nadarama ng mga mambabasa sa mga tauhan at kanilang mga pakikipagsapalaran. Bilang conclusion, ang Boys Abyss ay isang manga na puno ng malalakas na damdamin, ngunit may kaguluhan sa pagkakabuo ng kwento, at hindi rin maiiwasang magkaroon ng mga mababaw na pagtatalakay sa mga malalalim na tema. Bagamat matagumpay nitong tinatahak ang labirinto ng mga karakter at emosyon, maaring may mga mambabasa na makakaramdam na kulang sa kalaliman ng pag-atake nito sa isyu ng mental health, at ang pag-angkop nito sa takbo ng kwento ay paminsang-minsang nakakalito. Ang natatanging kakayahan ng manga na magdulot ng matinding damdamin at ibulgar ang mga komplikasyon ng karanasan ng tao ay walang alinlangan na nagbibigay-pugay para mapansin ito. Sa pagmumuni-muni sa mga kalakasan at limitasyon nito, nararapat na kilalanin ang Boys Abyss sa kanyang ambisyon at sa natatanging perspektibong dala nito sa mundo ng manga. May kakayahan itong magdala ng catharsis, pumukaw ng ating damdamin, at magdulot ng kaba. Sa bawat pahina, dama ang pag-aanyaya sa mga mambabasa na sumubok sa isang paglalakbay na nag-aakay sa kanila na hamanin ang kanilang pangunawa sa kawalan at sa kalikasan ng tao. Dahil dito, akin itong masayang binibigyan ng rating ng 9 mula sa 10. At iyon ang aming pagsusuri sa manga na Boys Abyss. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang palabas na i-review namin. Kung kayo ay dati ng fan ng manga na ito, magugustuhan kong marinig ang inyong mga experiences sa pagbasa nito. Hanggang sa muli, at magandang pagbabasa!